So in this session, we invited Jeng to share because she had 8 sales last month and nakabalik na siya from being a premier advisor. She was a premier advisor before pandemic. Nagkaroon ng challenges dahil nag-pandemic and all, and this is a great success story kasi ang tanong, paano ba siya naka-recover, and I think better than ever moving forward. So let's welcome si Jeng and of course our unit manager Bro Rohel Morales to preside this conversation. Thank you, Bro DJ. At ako na po ang mag-take over. This is DJ Rohel and shout out sa lahat ng live na pakinig sa ating lahat ngayon. Shout out pa talaga yan. And if we recall, si Ate Jeng kasi, may target yan. Okay? Sa isang target niya is 150% ang kanyang pagsusumigasig nga na maabot yung target na yun. Pero sa pagka-MDRT, if I am not mistaken, 90% Ate Jeng, di ba? 90% lang siya ang kanyang hangarin mag-MDRT is just 90%. Ang nagko-compute ako kanina, 90% of the almost 2.6 million MDRT premium is actually almost 2.3 million. Kaya nga, naiintindihan ko kung bakit napakasipag ngayon ni Ate Jeng because the target is more than 2 million. So, ladies and gentlemen, nandito si Ate Jeng to share with us ang kanyang enthusiasm kung bakit napakasipag niya. Nakawalo pa last month. Sabi ko, pag nakawalo ka, ibang pakiramdam yan. Let's hear from Ms. Jeng. Ano ba yung how do you start the day since itong recovery mo from the pandemic, challenges? Ano ang ginagawa mo? Kasi every single day nakikita kita dyan sa office halos. Ano yung mindset? Anong umpisa mo ng araw? Okay, good morning everyone. Yung unang ginagawa ko siyempre sabi nga ni DJ kanina, premier ako nung before pandemic, kaya lang nawala because of the challenges, ang daming mga naglaps na mga policy, tapos bumaba yung persistency ko, di ako makabenta ng monthly. So yun yung mga naging challenge ko. So, challenge ko yung sarili ko. Sabi ko, kung mag-stay ako sa ganitong situation, ako din naman yung kawawa. Ako rin naman yung mahihirapan. So why not na dinadrag ko talaga yung sarili ko na kailangan ibalik ko yung dati. Balik mo yung ano. So, kaya nung nagkaroon na ng yung permit na pwede na tayong bumalik sa office, sabi ko, kaysa mag-stay ako sa bahay, na wala naman, hindi naman ako nagiging productive. Why not na, actually, before pa lang na dito sa office, yung bumalik sa office, lumalabas na talaga ako. Talagang pinipilit ko yung sarili ko, kailangan lumabas ako. Hindi ako pwede mag-stay dito sa bahay kasi natutulog lang ako eh. Hindi ako naging productive, hindi ako nakakatawag sa client, wala. As in, ang ginagawa ko, lumalabas ako, pupunta ako ng coffee shop, yon. So, doon ako nag-stay, doon ko kinocondition yung mind ko para at least makapag-work ako. And then, yun nga, nung bumalik na dito sa office, sabi ko, instead na gagastos pa ako, pupunta pa ako ng coffee shop, tatambay ako doon. Why not na dito na lang sa office? At least libre pa. Libre pa yung aircon, tapos magbaon ka lang, may naman dyan, may pantry, pwede mong inipin yung ulam. So, makaka-save ka. At the same time, yung focus ng mind mo, work talaga. As in, dun ako, kumbaga dun ko kinondisyon yung mind ko. Kailangan kumita ulit ako. Kailangan ibalik ko yung dati. So, ayun nga. So, dito lagi ako nandito sa office nga na marami rin nakakausap. Kumbaga, pagka yung nadadown ka, pagka yung may mga meeting ka na hindi nagiging successful. So, inaano mo lang, kumbaga yung sarili mo na, okay lang yan. Next naman. So, saka ito, yung pag-attend natin ng Monday mentoring Monday. So, nakakatulong din yun, yung mga activity ng company, saka nung agency natin. So, kasama rin yun, nako-condition yung sarili ko na kailangan gusto ko itong ginagawa ko. Ayun yung mindset ko talaga. Unti-unti, nakita ko yung sarili ko na, okay, so, sige, unti-unti, bumabalik na yung enthusiasm ko na gawin ulit itong business na to. And then, ayun nga, relationship sa mga tao. Of course, kung di ka naman lalabas ng bahay,
iba kasi yung virtual lang. After sa meeting, wala na. Ikaw na lang mag-isa nandun. Pero kapag nandito ka sa office, pag lumalabas ka, iba yung nakakausap mo, nakahag mo, di ba nakikita mo yung reaction niya. Ganun iba talaga. Kaya, ayun yung mindset ko yung sarili ko talaga, yung focus talaga na gawin yung itong business na to. And then, ayun nga, unti-unti, nakakabalik na ako. Tapos nakatulong din, ayun nga, yung naging partner ko si Ces, si Ceska, na nung una-una nga parang sabi niya, sino kaya mahahawa sa atin? yung energy niya na grabe yung level ng energy niya. Tapos, yung alam mo na yung energy ko na medyo mabagal, parang gano'n. So, isa rin sa nakatulong. Tapos, siguro yung yung pag-change ko ng ng diet. Nag-low carb ako since nitong June, July, yan, nag-start na ako. So, kasi tatry yan para makatipoy. Bro Gerald, paki-mute lang. So yun. Bakit nakatulong yun? Kasi yung hindi na ako naging sluggish na kapag magsiset ako ng appointment, tatawag ako na minsan inaantok ako kahit ilang beses ako nagkakape. Ano ba yan? Sabi ko parang yung focus ko. Pero nung time na, ayun nga, nung nag-start na ako na mag-change ng diet, sabi ko, napansin ko yung sarili ko, nagkaroon na ng focus. Yung mind ko na, parang hindi na mabigat yung pakiramdam ko. Ganun. So, yun nakatulong. And then, ayun nga, yung mga yung mga system na ginagawa natin sa Starbright, yung CMS, yan, binabalikan ko kapag halimbawa na wala akong makausap, binabalikan ko sino yung napresentahan ko na kailangan ko i-follow up. So, hindi naman agad lahat doon na may mga, pag nag-present tayo is agad-agad mag-oo. Kumbaga tanim-tanim lang talaga, kailangan marami tayong usap. Marami tayong pinagagalingan ng source ng mga clients, ng mga, ayun, yung kailangan maging active din tayo in everyday life na tulad kahapon, may nakilala ko na business owner siya dun sa, nung umaten ako sa Philinvest Alabang, yung National Low Carb Day. Meron dun akong nakilala business owner na Chinese. So, yun yung mga gano'n. So, yung kailangan talaga, continue lang tayo na mag-activity. Not necessary naman yung activity natin is yun sa business. Siyempre, magta-translate yun diba? Pagka yung kung ano yung mga ginagawa natin. So, yun po. Bali, naka-8 ako doon naka-8 ako nung last month. Tapos may 3 pending. So, bali 11 yung submission ko nung September. Yung 8 na yun, bali ang pinanggalingan doon, yung unang na-approve sa akin, couple siya, mag-boyfriend. Ni-refer sa akin yung boyfriend. Yung boyfriend na yun, ay yung client na yun, ang hinahanap niya is Guardian 65. Kasi meron na siya existing plan sa Sun Life, pero walang total and permanent disability. Ayun ang gusto niyang hanapin. So, since nawala na yung Guardian 65 natin, sabi ko, Guardian 1, meron kami, renewable every year. And then, yun, nag-present ako sa kanya. And then, yung total and permanent disability natin sa Guardian is, lang siya, allowance, weekly allowance lang. So, nag-present ako kay client and ng Guardian 1. And then, sabi ko, kung gusto mo, meron isa akong option na ipipresent sa'yo, which is yung AIO. Na, di ba, comprehensive siya, may total and permanent disability. Nagustuhan niya yun. Ang ganda nung, nagandahan siya doon. Tapos, ayun, na-share niya daw sa girlfriend niya. Nagkaroon ng interest yung girlfriend niya. Then, nag-set din kami ng meeting ng girlfriend niya, yun. Tapos sabay sila nag-sign up na application. So, na-approve, pareho sila. Yun. Sila yung first to approve client ko noong first week of the September. Pero itong client na to, kausap ko pa siya ng July pa ako nag-present sa kanya. So, hindi ganun talaga mabilis. Kumbaga, kailangan mo i-follow up, ganyan. So, sobrang busy sila, kaya September na sila August pala, gusto na nilang mag-start. Kaya lang, ayaw nila ng
yung quarter is alanganin. So gusto nila yung quarter na babayaran nila kasi nag-quarterly, yung buo. Ayaw nila ng start ngayon gano'n. So hinayaan ko lang, sabi ko, sige September. And then, ayun, nag-sign up na sila ng September and approve naman. Mga bata pa sila, mga 20, 28, 29, mga ganun ang age nila. Tapos yung second naman, ano din, couple din, mag-boyfriend, girlfriend. Ito naman, ni-refer ni Nap, yung si Nap is, di ba, hindi na siya nag-ano rito, hindi na siya nag-continue dito sa atin. Meron siyang friend nun, na interested sa ACT 100. So, hindi nakaka-connected si Nap dito. So, sa akin, i-refer, sabi niya, Ate Jen, may i-refer ako sa'yo, interested ko sa ACT 100, friend ng friend ko. So, pakitawagan mo na lang. So, yun, tinawag ko. Actually, nalimutan ko pa siya after a week nung nag-follow up sa akin si Nap. Sabi niya, Ate Jen, natawagan mo na ba si ganito? Ay, hindi ko pala natatawagan, sorry. Pero nilagay ko na siya sa CMS. So, sobrang, siguro sa dami na ginagawa ko, nalimutan ko siya. And then, sabi ko, okay, Nap, so, thank you sa pag-remind. Hindi ko pala siya na tawagan agad. So, ayun, nung natawagan ko si client, nakapag-set agad ako na appointment. Nung nag-set kami na appointment, kasama yung girlfriend, ACP 100, nagustuhan din nila. Kasi VUL plan yung kanilang plan sa ProLife saka sa Sun Life. So, hindi ganun kalaki yung critical illness. So, kanila yung ACP 100. So, ang ganda nito saka kumbaga, traditional plan. Wala siyang investment. So, yun. Nag-sign up agad sila. After a week pa, nag-sign up sila kasi nga mga busy sila. Night shift yung duty nila. So, yun. Nung nag-sign up sila, and then, actually, nag-ano pa lang sila ng application. Nagsabi na agad na, Miss Jen, pakukuhanin ko sa iyo yung kapatid ko. Pag uwi niya dito galing abroad, pakukuhanin ko siya ng ganitong blended. So, talaga nagustuhan nila pati nga yung vitality, yung ganyan, kasi gusto daw nila maging active. Dati daw sila nag-gym pero na-stop, gano'n dahil nga nag-pandemic, work from home sila. So gusto nilang ibalik yun. So, kaya nagustuhan nila yung vitality. So yun, sabi ko, sige, ano pangalan ng kapatid? Yung girlfriend, sabi niya. Yung name niya, pag niya, kasi di ba OFW, hindi naman pwedeng, kasi nagtanong na sila before nag-present ako, pag nasa ibang bansa is pwede kumuha, sabi ko hindi pwede. So nasa mind na pala nila yung kapatid is pakukuhanin pag umuwi dito. So yun, kaya kinuha yung pangalan para nilista ko dun sa CMS para kung sakaling pa-follow up ko. So yun, so na-approve, so 4 na sila. And then, meron akong isang yung FB friend na inano ko siya, mini-message ko, ganyan, nakapag-present din ako sa kanya. Kaya lang, nung bumalik nga siya sa ibang bansa is, hindi natuloy yung plano niya sa kuhanin. Parang nag-change ng mind kasi siya, A+ signature yung gusto ko kuhanin. Sabi niya, parang gusto ko na lang muna, critical illness, kasi nga yung mga kasama niya nga doon sa ibang bansa, pag doon umuwi rito na nagkakasakit, nauubos yung savings. Ayaw niyo daw gano'n. Sabi ko, sayang pala dapat mo before ka umalis. Umalis siya mga July yun. So, nag-follow up ako sa kanya mga August. Sabi niya, sige nga mag-present ka sa akin ng critical illness, ganyan, yung ACT 100. Kasi nga, guys, ang pala natin ngayon, yung mga client is usually nagre-research na sila sa website natin. Kung ano yung mga plan na minsan na sila preferred na kung ano yung gusto nilang kuhanin tulad nung ni-refer ni Nap. Gusto is ACT 100. So, alam na nila kung ano yung talaga gusto nilang kuhanin. Kaya nung nag-present ako, direct to yung product na. Kasi ito nga, balik ako dun sa isang yung OFW. Nung nag-present ako sa kanya ganyan, nagustuhan niya. Kaya sabi niya, ibabalik pa ako dyan or uuwi uli ako dyan ng bakasyon by December 2024. So, sabi ko, okay, sige. Pag nag-ano ka dito, nag-bakasyon ka, mag-meet tayo. And then, nag-present ako sa kanya nung ACT 100 na yung age niya na additional 1 year para at least alam niya na kung magkano yung rate. Kasi
maano niya na yung budget niya na ito pala yung rate ko or yung premium ko pagka kuha ko by December 2024. Ma-adjust naman siya sa ano dun sa proposal natin. Parang i-advance mo na yung age for purposes of proposal. And then, after lang mag-usap noon, sabi ko, why not na, kasi may isa siyang anak eh. Sabi ko, why not na, kuhanan mo muna yung anak mo. Nag-aaral ng anak niya 20 years old. So, mas maganda kapag bata pa, saka mura pa yung premium. Sige nga, sabi niya, gawan mo nga ng proposal. So, bigyan ako ng proposal para dun sa anak niya. Sabi niya, ay, oo nga, no, ang liit lang. For 1 million, nasa wala pang 20,000. Para na 18,000 lang. Ganon. Sabi niya, sige, pakuhanin ko yung anak ko, ganyan. 20 years to pay siya. Tapos sabi niya, siya na lang magbabayad pagka nagkaroon na siya ng work, ganyan. Kasi 20 years old na. So ilang taon na lang, makapagtrabaho na yung anak niya. Parang ganun na. Sabi ko, tama, ganun yung at least nakakuha na siya. Kasi yung premium naman hanggang sa matapos 20 years, pa din naman. Niya, sige. At tawagan kita or i-message kita kapag sabihin ko sa anak ko. Tapos, paano yun, ganyan. Sino daw yung magiging owner kasi nga estudyante yung anak niya, di ba? Sabi ko, may kapatid ka naman na pwede naman yung maging policy owner. Kaya naisip ko nga, kung gano'n is legal age naman na yung yung anak eh. 20 years old na kamo eh. Years old na, pwede na siya maging policy. Kaya yun sinabi ko sa kanya. Saka sabi nga ni Ses ka, huwag mo nang gawing yung tita since naman, kumbaga nasa legal age na, pwede na siya maging policy. So yun. And then nung kinausap niya yung anak niya, saka yung kapatid niya na nag-alaga sa anak niya, kasi 11 years old pa lang ang anak niya, iwanan niya na. Single mom kasi to. Sabi daw nung kapatid niya, bakit si lang makukuhanan ko? Si child lang, sabi niya gano'n. Bakit ako di mo kukuhanan ng insurance? Sige, ipapakote din kita sa ganun. Kaya nag-message sa akin si client na, mo naman to, hingi naman akong proposal para sa kapatid. Yung mas bata niyang kapatid, 38 na. So yun, nagustuhan naman. Sabi niya, sige, hati daw kami. May business naman yung kapatid niya. May tindahan sa vulcanizing shop. So yun, sabi niya, sige, set kayo ng meeting kung kailan kayo pwede para mag-sign up. Since taga-tagig lang sila, Makati, na magiging tagig na. Sabi ko, hindi, punta ako na lang sila sa bahay kasi magkapit. Barangay lang pala kami. Barangay Rizal sila. Tapos ako naman, punta ako na lang, 1 rate lang naman. Sakay lang. Kasi yun, nag-set ako, tinawagan ko yung kapatid niya, yun, nag-sign up, na-approve agad yung nag-coffee closing niya sa anak niya, kasi nagbayad online. Yung kapatid niya, GCash, kaya on the following week, dun pa lang na-approve. So, kaya 6 na. Tapos, yung dalawa naman is, galing naman to dun sa customer service. Yung customer service is may nag-inquire, ACP 100 din ang gusto natin. Saka, guardian, yun. So, nag-set kami na appointment. Tapos, gusto ni client, pumunta dito sa office. Kaya nagpunta siya rin sa office. Dito ko siya kinulong, dito kami nagpirmahan, gano'n. Nagbayad agad, na-approve. So, bundle yung policy niya kasi guardian saka ACP 100. Yun. So, kaya naging 8. Tapos, meron pang 3 submission. Yung 2 doon is merong health declaration, merong problem. Hypo, saka yung PCOS. ACP 100 din yung in-applyan. Tapos, yung isa naman is active joint critical protect 100 na nagbayad lang ng Saturday through over-the-counter ng bank. Kaya hindi rin siya kanyang payment. Galing. Grabe, all in all, 11. Pero ang ganda nung mga message na binigay mo sa amin, kung isa-isahin natin, no? Unang-una, yung pag-change ng mindset mo na bagamat pwede sa bahay gawin,
Kaya nga tawag niyang bahay, kaya magawa mo diyang gawaing bahay. Kasama na rin matulog. Di ba? So, when you change that mindset na lumalabas ka na, sa office, libre lahat, ang ilaw, tubig, pati aircon, and you can do your calls, whether physical call ka na, or tawag dito, mag-online ka man, pwede rin kasi may internet naman din tayo dyan. So, ang daming realization. I'm sure karamihan sa ating mga kasamahan dito diyan is may ano sila, may aha moment din, no? Mayroon silang matututunan because practical yung ginawa mo. Pag nandiyan ka palagi, ikaw ang i-refer ng ating customer service kasi ikaw nandiyan, di ba? So yun ang napakagandang example. I recall when I was young, parang palaman din ako lagi na office. So kahit anong kwan dyan, event, nandoon ako. Kaya pag wala ako hinahanap na akala mo may bandiklak ako dyan. Di ba? Samantalang hindi naman. Pero nakikita ko yung kasipagan mo at I like the attitude na kailangan ikaw talaga in command sa ano mo, sa activities mo. I'm sure nakapokus ka din sa number of policies knowing na may additional bonus tayo dyan. By the way guys, si Jeng had more than 60,000 in FOC last month, 'di ba? Hindi na masamang pag-umpisahan 'yan, ha. Hindi yan biro-birong pera sa ganitong panahon na lahat umaaray sa presyo ng bigas at presyo ng gasolina, 'di ba? So hindi yan biro-biro, and to top it all, hindi naman lahat yan naka-annual. So mayroon ka pang masisingil, 'di ba? Later on. Yung total ANP mo for the month of September, magkano, Jen? Nasa po, 100. Pag ko naman last month. 100. 197. Panalo talaga. Yung maski hindi siya yung mga tinatawag natin VIPs, pero yung total mong na-collect is almost a VIP already. And inunti-unti, hindi naman Yeah. So ang ganda nung ginawa mo because makakahugot kami ng kalakasan. I'm sure ang ating mga kasama dito na inspire sa ginagawa mo. Balik tayo dun sa target mo for the year. Alam ko nagulat ka din. By the way, si Jeng nga pala, hindi niya alam na i-interview namin siya ngayong araw. Wala yan, basta tinanong lang kung nandiyan ka na ba sa likod, tapos bigla lang tinawag. Because she's always ready at alam niyang kahit nga sa baba, pag tinawag din siya, pag may nagre-refer sa customer service, nandiyan siya. So, pati yung confidence level niya is nag-iba. Diba? Sabi ko nga kanina kay DJ, pag ganyan ang level ng activity mo, parang pakiramdam mo titanium ka. Walang hindi sa'yo. I know for sure kasi nangyayari din sa akin yan paminsan-minsan pag may time, no? Na feeling ko wala nang hihindi sa akin Pero hindi naman totoo yun. May humihindi pa rin. Pero hindi ko lang iniinda. Di ba? Bali wala sa'yo. Hindi humindi ka. Move on ako. Isa na namang kasunod na kausap. And I think you are in that zone. At para lalo pang ma-inspire mga kasamahan natin, ano ang binabalak mo for this quarter, Jeng? I know, okay, again, focus doon sa figures na gusto mong marating for the year. 90% MDRT. Wow. Ano yung plantilla or plan mo or action plan for the quarter? Okay. Since naging premier advisor na nga po ako nitong September, nung nag-usap na kami ni Seska, siguro second week ng September yun. Ang laki pa ng kulang ko, mga 50 something pa. So, second week ng September yun. And then, nung last week nitong September, nag-message sa akin si Feby. Sabi niya, Ma'am Jeng, ano ka na? Premier ka na? Ganito na yun. So, nagulat din ako na, na premier na talaga. So, talagang tinatarget ko, sabi ko, either September or October, mag-premier ako. Yung sasabi ko dun sa pagka nag-uusap kami ni Seska. And then, this quarter, gusto ko i-target na makasama ako sa, yung FYP na collection for 1M, at least 1.2M, na nasa, na siya, 800,000 na. So, ayun, ma-target ko na yung FYP, yun. And then FYC, of course, syempre masarap, di ba, kumita ng
marami. Tulad nga nung dun sa sa mga bonuses natin, sinilip ko yung yung ACS track ng mga first week ng September. Ang bonus ko nun is nasa 15,000. Tapos last week, umakit niya sa 60. So sabi ko, yes, kasi nga na-max ko yung sa quality count na 15%. More than 9 policy yung na-target ko for this quarter. Kaya na-max ko. So yun yung tina-target namin ni Seska. Pagka nag-uusap kami, ano yung target mo, ano yung goal natin ngayon. So sabi niya nga lagi is baby step. Kasi mahirap din talaga yung mag-set tayo ng goal na yung ang laki. Tapos ma-overwhelm ka, hindi mo alam kung paano gagawin. Kaya ayun, yung baby step lang. Once na... Sabi nga, the best way to eat an elephant is chew it little by little. Sabi nga nila. Tama. Na once na, ayun, lagi niya sinasabi sa akin, na baby step lang, pagka na-achieve mo itong gano'n, sige, next pa. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, na, ito na pala yung na-achieve na. So, yun. Yung mga, yung weekly walk namin, nakatulong ko yun, na nare-remain ako dun sa mga goal. Galing. So yung since pumasok ka sa kanyang zone na yan, of course may humihindi pa rin naman sa'yo, di ba? Ang tanong ko, nahirapan ka ba for the month of September? Nahirapan ka ba or anong pakiramdam? Actually, nitong September, ang dami ko rin nakausap. Dami din akong presentation na hindi agad na convert into sale. Na sabi nila, may isa nga doon na nag-meet kami. Nag-hingi na second meeting kasi nung nag-meet kami is nasa biyahe siya, nasa sasakyan, nagda-drive. So sabi ko, sir, pag naman po, kasi di ko naman alam na gano'n yung setup ng niya na pauwi siya or papunta ng isang meeting, saka siya nag-set sa akin ng schedule. So sabi niya na lang, sige, kasi may yung internet, di maayos, nawawala siya. Sabi niya, sige, set na lang natin. So para ito, ina-expect ko, syempre, nagpa-coach siya sa akin ng A+ signature And then, meron na rin siyang existing plan dito sa atin, which is 2 years na lang magmamature na yung policy niya. Wow. Parang naano ko doon, na-down ako, sabi ko, ano ba ito? Parang, kasi hindi natuloy yung second meeting namin. Nagpa-reschedule siya by November daw kasi out of town daw siya na ako. So, yun, sabi ko sayang. Saka, ang ginagawa ko din sa Royal ngayon, ini-evaluate ko din yung sarili ko pagka after the presentation. Ano ba yung magandang ginawa ko? Ano ba yung energy na So, napapansin ko na pagka yung maganda talaga yung energy ko na na-explain ko na maayos yung product, na-explain ko yung mga tanong ng mga client. Iba yung ramdam na balik, kumbaga yung sagot ng mga client kaysa yung parang sluggish ako na parang ganito. Parang ikaw nagda-doubt ka, tama ba yung sinabi ko kay client? Parang ganito. So, yun, Then yung level of knowledge mo about the product and kung ano-ano sa opisina natin at sa ating industry, masasabi mo bang it is an added value kung bakit mas enthusiastic ka mag-present, mas energetic ka? Yes po. Nakakadagdag din ng confidence pagka yung alam natin kung paano sagutin yung mga objection or yung mga tanong ng client. Kasi ako mismo meron akong mga experience na gano'n. Like yung sa mga claims, yung mga gano'n may encounter ka ng question. Paano pagka nag-claims, ganyan, paano yung ganito, paano pag hindi nag-declare ng health. So may mga experience ako na sinasabi sa kanila. Like sabi ko, ganito, may client ako na hindi siya nag-declare, so hindi siya naka-claim, binalik lang yung premium niya. So ayoko mangyari yun sa yung ganun. Kaya kailangan kung ano man yung mga maging tapat. Oo. So, nasasagot ko yung mga question nila. Saka, na-equip ako dahil nakaka-attend ko ng mga training, mga ganito, yung mentoring Monday natin. So, ganun pala yun. Nakakadagdag ng confidence na, alam ko yung isasagot ko dito pagka may mga question. Kasi may mga ang isang marahil tanong natin mga kasamahan ngayon is,
may mahaba ka bang listahan ng kakausapin mo or just because of your activity nagsasanga-sanga na lang sila? Because of the activity rin po na Maraming pagkalimbawa, nare-refer sa iyo, no? Kasi habang lumalabas ka, kawing-kawing ang oportunidad pag nasa labas ka eh, di ba? So, saka nagtulad na lang din ako yung client mismo, sila mismo nagre-refer eh. Parang nahawa nga exactly. kay Seska. Di ba ganun si Seska na nire-refer na lang ng mga client niya. Oh, ito kausapin mo eh. Just to emphasize, mga kaibigan, iyon ang ang karamihan sa kuan natin mga baguhan lalo, nahihirapan kung sino kakausapin. Pero ang totoo diyan, kahit meron ka lang mga 20, basta tinawagan mo 'yan, whether kumuha o hindi, makakuha kang dagdag na kakausapin dito. Nanganganak 'yan. Sila mismo pwedeng magsabi, pwedeng ikaw ang humingi ng referral. Pero pag again, if you are confident in the way you present at maayos kang kausap ng kliyente, sila mismo kasi magkukusa eh. Referable ka, di ba? So, yun ang kainaman doon. So, mas na-emphasize yung galing mo pagka lagi kang lumalabas at marami kang nakakausap. Yung actual experience kasi can give you a lot of ideas kung paano saluhin yung mga tanong, paano sagutin ng tama yung kanilang mga objections. Nakadalasan mga clarificatory lang naman talaga ang kailangan. Yun. So this month is going to be another amazing month for you as I can see it because andyan ka na naman sa office. It's a Monday, 2nd of October pa lang at malinaw na malinaw sa iyo kung anong gusto mong tahakin for the month. Ano ang gusto mo pang i-share na wisdom and kumbaga aral sa ating mga kasamahan ngayon na nakikinig sa atin? Siguro pag may mga challenges tayo na experience, personal man yan or sa business, matutunan natin na mag-move on tayo. Huwag tayo mag-stay dun sa ganong situation. Kasi minsan nahihirapan tayo mag-move on kapag hindi tayo natututo na mag-forgive sa sarili natin. Tulad nga nung kahapon, yung na-meet ko na business owner siya na Chinese. Kasi may before kami mag-meet, may circumstances na nangyari sa akin. So sabi niya, kung nainis ka pala sa sarili mo, hindi tayo mag-meet ngayon. Ay, parang ganun. Ang taon niya. Ay, hindi. Babae. Akala ko pang 150% na yan. Nasa pang 90% pa rin pala. So, Jeng, we are cheering for you and we are one with you sa target mo at kami naman ay nakahugot ng kalakasan sa iyo. Kami talaga iba yung energy na pinapakita mo eh. Yung confidence level mo kakaiba, hindi ka yung Jeng na nasa gilid-gilid lang lagi, tumatay-tahimik lang. ang aura mo is different from before and really we appreciate that. At for sure ang ating mga kasama, may mga katanungan din sila ang ating mga kasamahan ngayon. Let's open. Ano ang tawag dito? Ano ang mga katanungan niyo pa na maaring hindi pa natin na ipalabas kay Jeng? Please chat or open your unmute na lang kayo kung may tanong kayo kay Jeng. Ang dami naman tanong, nakakahilo naman yung mga tanungan nyo. Nandyan pa ba kayo? Ayan Jeng, target for presentation. Ayun, meron ng tanong dito. Ang tanong is, Jeng, ano ang target presentation mo daily or weekly? Meron ka bang nakasulat yan na, kumbaga, non-negotiables mo sa isang araw bilang isang advisor? At least meron ako nakakausap na at least 2 po na presentahan man yun or minsan kasi nagigilty tayo pagka halimbawa sa Facebook na minsan nagbabrowse lang tayo, di natin alam na nagtatanim na pala tayo. Nagko-comment tayo doon sa mga post ng client. Nagugulat na lang ako din minsan po na pagka-continue yung gano'n na ginagawa natin. Yung mga napresentahan ko 2 years ago, 3 years ago, sila mismo yung nag-i-inquire. Sila na yung dati is hindi ka pinapansin, nagsisinso lang. Tapos magme-message na lang na, ay Jeng, nasa ka pa, nasa PhilAm ka pa.
So, pwede ba akong hingi ako ng proposal ganyan. So, kaya everyday, kahit sabihin mo wala kang nakakausap or wala kang presentation, wala kang meeting, yung social media, basta clear lang yung goal mo, yung purpose mo, bakit ka nagso-social media. Na ito, magme-message ako sa client or mag-comment ako sa kanya mga posts, mag-heart ako sa kanya sa story. Kasi yun kasi tayo din, di ba, minsan tinitingnan natin sino yung mga nag-comment dun sa post natin, sino yung mga nag-heart. Natatandaan tayo ng client. So yun, parang tanim-tanim lang na ganun. At least, dalawa nakakausap every day. I like it. Yung sinasabi mo na mag-react ka lang sa mga post ng mga tina-target mo rin naman na clients, no? Nakikita nila yung presensya mo. At the same time, ikaw mismo, pag ginawa mo yan kasi, nagti-trigger ng a lot more activities from your end, di ba? Kasi nga, sabi mo nga, nanghihinayang ka, kasi naman sila lang nila-like ko, baka naman sila mag-like din sa akin. At nakikita nila ang presensya mo, yung success mo nakikita nila, ang longevity mo sa business. Yung iba dyan, kasi ino-observe ka lang, lalo sa mga baguhan natin, ino-observe lang, baka naman sandali lang ito, mawawala din. Remember, you're supposed to be their partner sa financial journey, tapos ikaw pala 3 months lang, ayaw mo na. Yung hindi ka pa nga, tawag dito, nahihinog, nalanta na kagad. So yun ang tinitingnan ng client kung gaano ka tatagal sa business. And the best way to last in the business is to be productive. Alam nga naman magtagal ka dito kung hindi ka productive. And Jeng is showing to us na kaya nag-last siya. Talaga na sino bang aayaw dyan sa kinikita niya? Di ba? Tapos, ang saya ng pakiramdam. Sabi ko, parang titanium ang pakiramdam mo na wala nang pwedeng humindi sa'yo. Pero meron pa rin naman. Pero hindi mo iindahin. Bali, wala yun. Nasa-shrug off mo yung negativities kung meron man. It's normal. Nasa mundo tayo Maraming negativities pa rin sa labas. Pero sa'yo, parang baliwala na. Kasi malinaw na sa isang araw, hindi ako bababa sa 20 kausap. Whether face-to-face or natawagan ko o na-contact mo man lang, that is my non-negotiable. Ang tanong ko, lalo na kay Jillian, ano ang mga non-negotiable sa inyo sa isang araw? Bilang financial advisor, kasi importante meron tayong, hindi po pwedeng isang araw wala akong ganito. Sabi pa nga ni Ana dati, you cannot call yourself a financial advisor kung wala ka naman in-advise. Di ba? So, which is true. Kaya ang tanong ko sa ating madlang people, ano yung non-negotiable mo bilang financial advisor bawat araw? Mag-chat naman kayo para kunyari nagkakausap-usap tayo. Kayong 19,000 na nakikinig sa akin ngayon. Yun, sabi dito. Everyday talaga, na mindset ko yung sarili ko na pupunta ka ng office. Unless na lang talaga na meron meeting sa labas, na may nakapagsawa sa labas. Basta pagka wala akong gagawin, nandito ko sa office. Kahit minsan ako lang nandito sa office. Oo nga Ang sarap kasi ng pakiramdam na ang araw mo bilang negosyante nag-uumpisa sa opisina. Di ba? Doon mo umpisahan, doon ka na halos nag-breakfast, tapos alam mong you are in business pag nandiyan ka sa office kaya nga, opisina yan nag-negosyo ka. Sa bahay, gawaing bahay nga. Including matulog. Kasama yun doon. Talagang mapang-akit ang kama Di ba? Lalo pa pag nakikipag-zoom tayo, nandun tayo sa kwarto natin, malamang-lamang. At pag lingon mo sa kaliwa, nandun yung kama. Para kang inaakit na matulog. So yun ang isa sa mawawala kapag binalikan natin mga offices natin. Alright. So may isa pang paano ka mag-set ng appointment sa natural market mo? Yun. Natural market ang problema niya, si Tito at Tita. Actually, hindi directly agad na magsaset ng appointment. Or, magbibigay ka muna mag-add value ka muna sa kanila. Tapos, pag nakita naman nila talaga na sincere ka, yung nakita mo na meron kang... Kasi dati po nung bago ko, ganun hindi mo alam yung paano yung mga strategy, yung mga gagawin. Basta, set tayo ng appointment, ganito, ganyan. Kaya, talayuan ka, kasi hindi ka naman i-message. So, mag-add value muna. By, lalike ka sa mga posts nila, yung ginagawa ni Miss Crisis, na-senda ng mga,
mga posts, ng mga inspirational messages. Ayun, way of na naalala mo sila. Ayun yung minsan magugulat na lang ako, minsan di ako yung tatawag sa kanila or ano. Sila mismo nagme-message na hihingi ng proposal. So doon pa lang sabi ko, sige, set tayo ng appointment, set tayo ng schedule ng meeting. Ayun. So hindi pinapatagal. So yung mga ganun, kasi mo na lalo na yung mga orphan client ko, yung orphan client na syempre hindi mo agad naman sila mabebentahan eh. May reason. Magano ka muna, mag-add value ka muna sa kanila. Kung ano yung mga question or may mga tatanungin mo sila kung may mga update ba or gusto ba nilang i-update ng policy review. So yung mga ganun, basically hindi ko na kasi matandaan yung coverage kasi mag-scale tayo naman. So kapag po wala akong minsan nakakausap, wala akong yun, yung mga existing client ko, inaano ko sila, mini-message ko sila na policy review tayo, ganyan, para makakuha ng sa kanila, referral. Or kaya naman, resell sila. Dahil kulang yung coverage pa nila. Dahil nag-upgrade na sila ng lifestyle or kaya milestone nila, iba na. Ayun, thank you Ate Jeng sa sagot na yan. Isa pang tip na pwede kong ibigay dyan sa atin kung bago ka, natural market, ang number 1 na gawin mo is mag-train ka ng gusto. Matuto tayo, punta sa opisina, mas marami tayong matututunan, lahat ng mga, kung pwedeng atinan mo na, maging seminarista ka muna, then, call them and tell them, Tito, Tita, I'm new in the business, marami akong dinaan ng seminars, I don't know how effective, gusto ko sana mag-present sa inyo, tapos i-critique niyo po ako, parang naman ma-perfect yung presentation, style. Paki-guide lang ako para naman sumagana ako dito sa trabaho. So hindi ka nagbebenta sa kanila, nandoon ka para i-criticize kanila. Tulungan niyo lang po ako dito. Ngayon, kung ikaw naman well-trained dito, natuto ka kay Ate Jeng, natuto ka sa MM, di ba? Pag nag-present ka doon, hindi pwedeng hindi sa iyo yung tito at tita mo o kung sino mang mga natural market mo. Unang-una, ang mindset nila, pakikinggan ka lang nila because nagpa-present ka para ikaw ay mag-guide nila. Pag humindi yan, itanungin mo, nasaan ang kulang sa akin. Pero pag nagustuhan yan, edi, ano pang hinihintay nyo? Pumirma ka na. Okay pala eh. Di ba? So, ganun yan talaga, magpa-present ka talaga. Para, isang paraan para pumayag sila magpag-usap. Hindi naman sila pagka nandun ka lang para humingi ng tulong, para mapakinggan lang kung tama yung aking mga natutunan. Di ba? So, lumilitaw pa yan ng mga expert sila kasi humingi ka ng opinion nila. Ano pong opinion niyo po kaya dito sa natutunan ko? Ipapakita ko lang po sa inyo. Na-excite ako kasi dito eh. Parang ang ganda nitong natututunan ko pero hindi ko lang alam sa ibang tao kung anong effect sa kanila. Kaya I wanna be ready. Pupunta sana po ako sa inyo. Pakinggan niyo po para pag pumunta ko sa clients ko, talagang solid na ako. Di ba? So, I don't know if it will add also. Again, I'm welcoming everybody's questions kung meron po kayo para kay Ate Jeng at pagtulong-tulungan po natin lahat ng mga katanungan nyo. Ano pang isa? Mayroon pang isang mensahe dito. May reply naman siya. Alright. Ano ko lang din, share ko yung bali pinsan to ng tatay ko, tito ko. Isa siya sa mga yung nakalagay dun sa 100 names na nag-start ako dito. Kasi syempre, di ba yung sino yung mga relative mo, ilalagay mo dun sa mga hindi agad kumuha sa akin. Iniiwasan ako. Ayun pala, yung reason nun, sinabi niya is, hindi niya nga daw alam kung tatagal daw. So, after a year, nung nakita niya na nandito pa rin ako, kumuha na siya. Siya mismo yung nung nag-approach ako sa kanya, siya mismo, sabi niya, sige, set tayo ng appointment. Punta ka dito sa office. So, dalawa yung policy na ginawa niya para sa kanya. Tapos na-compare ako sa advisor niya sa Sun Life. Ako daw, ang sipag ko, saka ang bilis ko daw sumagot kapag may concern siya. So, yun. Ayun pala yung reason. Kaya hindi ako pinapansin. Kasi nga, hindi ako magtagal. Ayun. Ito,
kamag-anak ko na inaano niya, yung reason niya. Sinabi niya mismo sa akin yun, nakala niya daw kasi hindi ako magtatagal. Ganda nun. Kasi ino-observe tayo ng ating mga clients kasi kahit ng mga kamag-anak natin eh. Di ba? Kung talaga namang knowing na hindi naman tayo ipinanganak at ang pangarap natin sa buhay maging advisor, hindi naman. Di ba? Ang nangyayari dyan is talagang puro tayo mga halos first timer dito sa industry. Hindi ito ang natural natin tinatahak. So, I think talagang importante ipakita natin ang kahandaan at longevity in the business. Tama po yan. May tanong din dito si Ms. Bridge. Paano ka mag-present? May standard presentation ka ba for everyone or casual conversation lang? Ang ginagamit ko lang yung yung financial needs analysis na yung 4 major goals, ayun lang, yung 1 slide lang na yun. Hindi na kasi po katulad dati na ang haba-haba ng presentation ko kasi na-evaluate ko yung sarili ko sa kahit sa mga client. Naboboring eh. Hindi mo na ko close. Kumbaga, nag-add-on ka ng learning sa kanila pero hindi mo na ko close eh. Ngayon, ang meeting namin ni client, matagal na yung 30 minutes to 1 hour. Yun, dati inabot ako ng 2 hours kasi sobrang dami ng presentation, ganyan. So, yun lang. Una, tinatanong ko kung may existing na sila, insurance, at ano yung coverage nito. Pag sinabi nila na nawala, punta ako dun sa yung 4 major goals. Sinasabi ko sa kanila ano yung importance ng ano yung dapat natin consider pag kukuha tayo ng life insurance. So, yun. Hindi ko na masyadong nahabaan. 1 slide lang. Yun lang. Saka ko na lang kapag yung naging client ko na pag-policy review na. Tapos doon naman sa mga meron ng existing plan, tinatanong ko ano yung coverage nito, para saan, para kanino yun, ganyan. Binibigay ko, inaano ko pa rin, pinipresent ko pa rin yung 4 major goals. Ito yung yung income replacement, health, education, tapos yung retirement. Ilang naman ilang naman yung natin services na meron tayo, di ba? Yun. And then, may iba naman kasi talagang specific na gusto nila, ayaw nila ng VUL. Karamihan po kasi nung na pepresentahan ko, ayaw nila ng mga VUL, lalo na yung mga napasok na sila. Sila na mismo yung magmamanage ng kanilang either MP2 yan or sa stocks, mga ganon. Yung mga ganon yung karamihan ng mga nire-refer sa akin, yung mga ayaw nila, gusto nila yung traditional plan na guaranteed na pag may eto lang yung babayaran nila 20 years, 20 years lang o 10 years, 10 years lang. Ayun po. So, dun din kasi ko nakakakuha ng mga referral dun sa mga Gen Z. May client ako, nirefer yung boyfriend niya, nirefer yung best friend niya na ayaw daw ng VUL. So, yun. Pagka gano'n, may specific na sila na gusto nila health. Diba dun sa yung 4 major goals, may question doon, ano yung dito, yung top priority mo ngayon. So pag sinabi nila na health, sige, may i-recommend ako sa iyo na solution para dito sa gusto mo, yung needs mo ngayon. So doon na papasok din sa product, yung ACT 100. So kailangan alam din natin kung ano yung product na mag-fit sa kanila. Hindi pwedeng yung health is i-refer natin or i-recommend natin sa kanila is for retirement or So, saka titingnan din natin, tatanungin din natin kung may specific budget sila. Kasi may mga client, before pa lang sila makapag-set ng appointment, nagbibigay na sila ng budget. Ito lang yung budget. Ito yung budget. So, although nagbibigay ako ng option na ito yung pasok sa budget mo, ito yung isang option. So, tingnan mo din, i-weigh mo din. So, nakikita ko pagka binibigay ko yung gusto ng client, mas madali i-close. Kasi yung pinipilit natin ito. Ang hirap. Tama yun. Kasi aayawan talaga pag hindi na gusto. Di ba? Ganun na. Normal lang talaga yan. Kaya nga hanapin kung anong kagustuhan. Di ba? Lalo pa kung ang kausap natin tulad nila, kung mga VIPs lalo, yung gusto talagang ibigay mo, hindi yung kailangan nila. Kasi they have more than what they need. Ang bibigay na natin is yung kanilang kagustuhan.
They are beyond need. They are already there for, getting more of what they want. Di ba? So maganda yung sinasabi ni Ate Jeng na unang-una sa presentation, kung dati binuhos mo na lahat ng galing mo sa mundo, dapat medyo tipid-tipirin mo na. Isakto mo lang sa pangailangan, hindi mauubos ang oras mo. Di ba? Nangyayari yan pagbaguhan ka pa, excited ka, ang dahil mo kasing nalalaman, di ba? At gusto mong i-share ka agad doon sa kausap mo, you end up, ikaw yung nagsasalita lang halos, tapos hindi na halos interested pala, dakdak ka pa rin ng dakdak, so you will end up not closing the transaction. So ngayon, kung may bubuksan tayo, is something that may excite si kliyente. Di ba? Ngayon, doon sa process ng conversation, kung hindi naman siya na-excite, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy yung ganong klaseng proseso. Halimbawa ako, ang style ko kasi, I will give them yung economic presentation ko na maiksi lang, which is about 15 minutes lang yan. Pero I'll make sure na nakaka-excite sa kanya yan. Pero kung napapansin ko, wala man lang sa balat niya ang excitement, bakit ko pa ipagpapatuloy yan? Di ba? So, importante na yung attention ng client is nakukuha talaga natin. Hindi dahil ito spill ko, itutuloy-tuloy ko to, come what may, tatapusin ko hanggang dulo to. Di ba? So, dapat alam natin kung paano tayo lalabas doon sa ating script na walang kagatol-gatol, seamless yung paglabas mo sa ating script. Again, na maganda yung sinasabi ni Ate Jeng, we have to know muna kung ano talaga gusto niyan. Iniikot na natin lahat-lahat, alam naman natin basic na presentation ng fund. Income continuation, retirement, education, blah, blah, blah. Diba? Then, kung natumbok na natin sa lahat ng priorities na ganito po, alin po talaga totoong gusto nyo unahin, di yun ang tumbukin natin. We can talk about retirement planning, education, health, insurance coverage or protection. Alin po sa panimbang nyo ang mas matimbang at pinaka-importante sa inyo? Yan po pag-usapan natin. Gusto nyo po ba yun? Para na titrim down natin kung ano ang paggugugulan mo ng panahon mo. Remember, limited lang naman yung time na binibigay sa atin ng mga kliyente. Pero yung limited time na yan, pagka nagustuhan ka nila, hanggang hapon yan. Kaya dapat marunong ka din magrenda. Kasi pag natuwa din yung kliyente, halos nagmerienda kayo, nag-lunch na kayo, di ba? Baka umabot ka pa ng kape sa alas 3. Ubos ang ating 20 na kausap dapat sa isang araw. So ilimit din natin because we mean business. Thank you so much, Ate Jeng, for all the wisdom na sinare mo sa amin. I'm sure lahat ng ating mga kasamahan ngayon, lalo ng mga baguhan, maraming nahugot doon sa diskarte mo, sa kasipagan mo, sa tenacity mo, sa discipline mo of going to the office kahit mag-isa ka lang, napakaginaw sa office kasi walang tao. Di ba? Nanghihinayang ako dyan. Yung lamig na yung para dapat sa 100 katao, sakto lang sana ang pakiramdam natin. Yung kaso kung mag-isa ka lang, talagang manginginig ka dyan. Di ba? Kasi dalawa lang sila, tatlong staff, kasi siya mag-isa. So tulungan natin pong ating opisina na ma-retain natin yan. By the way, pagka hindi natin pinasyalan yan, negosyo ang ating tinatahak negosyo. Ang AI is a business. Pag natunugan nila, hindi natin kailangan ng office, pwede niyang iparenta sa iba yan. Tayo din ang mawawalan. Doon ako nangihinayang. Sa totoo lang, ngayon kasi kinukulang pa ang economic activity sa Pilipinas, hindi pa ganun kasing lakas dati, na halos wala kang mapuntahang opisina, puro occupied. Ngayon marami pang blanco. Come time, the full swing of our economic recovery will happen at kukulangan tayo ng building. Katulad ng sa atin na ang location napakaganda within the heart of the business center. Pag iyan, naramdaman ng AIA na negosyante, okay? Hindi mo pa kailangan ni Jeng ng office. Amin na to. Di ba? Yun ang nangyayari dyan. Even yung tower club natin, nawala na, di ba? Yung PhilAm Tower natin, ilang floors na lang ay binigay para sa executive offices. The rest, nakarent yan. Hindi malayong mangyari dyan sa gamon yan. Kaya samantalahin natin, pagtulong-tulungan natin na si Ate Jeng ay may kasama sa opisina at kasama sa pagtatagumpay. Maraming salamat, Ate Jeng. At mga kapatid, baka gusto niyo naman palakpakan kahit sa chat lang ang ating pong butihing Ate Jeng Martin. Sino ba ang gustong magbigay ng tawag dito? Gusto ko lang mag-comment kay Jeng, bro. Yes. Hello. Yes, go ahead, bro. Gusto kong i-comment si Jeng kasi talagang itong since January during
yung pwede na pumasok sa office. Nakikita ko talaga araw-araw si Jeng. And even last Friday, nandyan kami hanggang 7 o'clock. Talagang nakikita mo yung sipag. And good thing din no, na may kawam siya si Karin na hawaan ng energy. So I think yan yung isa sa mga kailangan natin. Maghawaan tayo ng energy. So one way kailangan may physical interaction. So balik na tayo ng office guys. Actually, I commit starting this today hanggang I'll be in the office daily na. Nasa Makati na ako. Yari. Yay! Thank you bro, thank you bro. Totoo yan. At si Jeng ngayon ang ating hulmahan kung gaano kasipag at katyaga. Kung ayaw mo matraffic sa pagbiyahe mo pa uwi, edi alas 7 ka na lang umalis. Di ba? Marami ka pang magagawa. Di ba? Ganun lang. Para makaiwas sa traffic, mag-stay ka longer. At the office is there for all of us. Ang ganda. Kinaiinggitan po ang ating opisina. Kung nakapunta na ko sa ibang mga AA offices, wala silang binatbat sa opisina natin. Yan naman ay pinaghirapan ng ating dating leadership, di ba? Nagtiyaga muna tayo nang hindi kainaman ng office, pero sa pagtitiyaga natin habang ginagawa, tayo lang ang only agency na binagyang chance na magkaroon ng office dyan sa kabilang sa tower. Wala pang ibang insurance agency ng AIA nakatungtong doon para mag-opisina. Tayo lang yon. So tayo din lang may magandang opisina dyan sa Makati ngayon sa mga offices ng AIA. Kaya samantalahin natin to. Once again, I want to thank Ate Jeng for your time. Napaka-ready niya all the time kahit ngayon lang sinabihan. Tinawagan lang na nasa kabilang kuwan lang pala siya room. Lumipat ka dito, mag-share ka. Ganun kabilis. Ganun siya ka-ready. Ganun siya ka-enthusiastic to share to us ang kanyang napakagandang journey. Maraming salamat ulit, Ate Jeng. Alright? So, since marami tayong natutunan kay Ate Jeng, siguro it's about time na tayo naman ang tutukan natin ang ating mga pangarap. Ano ang balak natin gawin for the next 3 months na lang? Nasabi na ni kanina ni AMS na kailangan malinaw na yung ating target for the next 3 months at ang iba nating kasamahan si Ate Jean at the rest already gave their targets. Pero ngayon siguro sino ang ating mga kausapin? As usual, let's write down, let's spend the next 15 minutes, okay? Bago tayo maghiwa-hiwalay, or pagkatapos natin maghiwa-hiwalay, pakisulat na kung sino ang pinanggigilan mong kausapin. Di ba? Whether ikaw baguhan o dati ka na dito sa AIA, kailangan may kakausapin. Di ba? Because alam mo naman, ang ating pong negosyo is a contact sport. Okay? You have to contact people. Ganun lang yan. Kaya nga contact sports yan. Alright? So maraming salamat sa inyong lahat sa oras nyo. And sana next time maging 40,000 na tayo. Ngayon 20,000 lang. So spend the next 15 minutes after mag-disperse tayo para magsulat ng mga taong kakausapin. Si Ate Jeng will not go home without 20 na nakausap. Alright? Maraming salamat ulit sa inyong lahat. And see you again. Parang ayaw pa lang umalis. May mga tanong pa po ba kayo? No, I'm still open. Kung may mga questions kayo, by the way. Yung mga, ang next natin pwede kasing siguro subject matter next time is bakit ayaw ng ibang kliyente ng BUL? Yun ang pag-usapan natin next time. Okay ba sa inyo yun? Picture daw sa Rahel. Like picture. O nga, picture naman uli. Wala na si Karen, sayang. Alright, paki-open ng mga cameras, please. Pakita niyo yung mga magagandang mukha. Alright. Ayun, si Bridge. Dalaga na naman uli. O, sino kukuha ng picture? Hindi nakabukas si Mel at saka si Jerica. Ayun. Sino kukuha ng picture? Nandiyan sa office. Si Ses Karin. Ses. Ano, screenshot? Screenshot. Okay. 1, 2, 3. Heart. Okay na. Alright. Thank you so much. See you soon. Thank you po, Sir Rohel. Bye-bye, everybody. Thank you. Thank you, Brohel. Thank you, Jeng. Thank you. God bless. And
let's go. Push. Love it myself. Oh my gosh. Nagiging poker ka na, Ter. Paano naman sa second engagement? Ay, hindi pa rin ito. Ay, naka-record ba? Ano ba mag-stop recording?